Ang kakapal ng mukha ninyong mga congressman kayo! How dare you say that you want accountability when in fact your institution is so corrupt? The congressmen are so corrupt. Hindi lamang kaba ng ating bayan ang walang pakundangang kinurakot ng mga tiwaling mga kongresman, kundi pati ang ating sagradong mandato na buong pusong ibinigay kay Vice President Sara Duterte ay lantarang ninakaw sa ating mga Pilipino. Lumobo na sa 16 trillion pesos ang utang ng ating bansa. Ang pinangakong murang bigas ay panaginip pa rin at dahil sa lumalang problema sa droga ay lalong naging mapangahas ang mga kriminal. Subalit, bulag at bingi ang mga mambabatas at sa halip ay inuunang habulin si Vice President Sara Duterte na siyang tinatanaw na pag-asa ng bayang naghihirap. Galing na mismo sa bibig ni Bongbong Marcos na dapat ipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at nangunguna pa sa listahan ng pumirma ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Napakawalang utang na loob ang pamilya Marcos dahil kung hindi kay Sara Duterte ay walang Marcos na magbabalik sa Malacanang. Inimpeach na si Vice President Sara Duterte. Sino ang agree? Paki-comment nung mga nag-a-agree. Kung hindi kayo agree, comment no. Sa lahat ng agree, comment yes. Sa lahat po ng ngayong araw ay inimpeach na si Sara Duterte. Lahat ng mga agree, type yes. Lahat ng hindi agree, type no. Yan. Bahala kayo maglaban-laban dyan sa comment section, paramihan. Ang dami ngayon sa TikTok. Ngayon mga boss, pinaspas ang pag-i-impeach kay Sara Duterte. Ang batayan ng kanilang impeachment, kung nakita nyo na yung nilabas ng mainstream media, ang batayan nila, number 1, korupsyon dahil sa confidential and intelligence funds. Pangalawa, dahil daw sa betrayal of public trust. Ang dami nila mga pinagsasabi. Pero tututukan natin mga boss, yung usapin ng korupsyon. Diyan natin maibubunyag yung pagiging ipokrito nitong mga congressman na to. Biruin nyo, huling sesyon ng Kongreso ngayong araw, pinaspas yaang impeachment. Meron palang 4th impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At ang nanguna sa pagpapapirma dyan sa impeachment complaint na yan, ay walang iba kundi yung anak ng presidente na si Sandro Marcos. So tututok tayo doon sa kanilang sinasabi. Korupsyon. Mga boss, pinalalabas ng mga congressman, galit daw sila sa korupsyon. Galit daw itong mga congressman natin sa korupsyon. Kaya dapat daw ituloy natin ang impeachment kasi para sa kanila, pag naituloy daw ang impeachment, mawawala na ang korupsyon. Mabibigyan na ng hustisya ang ating bansa. Putang inang mga ano na to, putang inang mga congressman to. Na as if, kapag na-impeach si Sara Duterte, magically, mawawala na ang korupsyon sa Pilipinas. Yan ang pinapalabas ng mga congressman. Naniniwala kayo doon mga boss? Naniniwala kayo doon mga boss? Pinaniniwalaan nyo yung mga corrupt na congressman? Ayaw daw nila sa korupsyon? O di isa-isahin natin ngayon. Isa-isahin natin to ngayon, yung ano nila, yung mga pinagsasabi ng mga congressman na to. Sa mga nanonood, kakarating lang, i-share nyo na to para maabot yung maraming mga tao. Number 1 mga boss, lilinawin agad natin. Number 1, we are all for accountability. Tama. Nag-agree kayo doon? We are all for accountability. Dapat walang sinasanto na politiko. Pag nagkasala, dapat imbestigahan, patunayan na nagkasala ang isang public servant. We are all for accountability. Dapat tignan natin ang mga public servant and we should demand accountability sa ating mga public officers. Because after all, they are called public officials. After all, they are called public officials. Therefore, the people, may right ang mamamayan na mag-demand ng accountability. Di ba?
The problem is, these congressmen, ang kakapal ng muka nitong mga congressman na to, na sa kanila mismo manggagaling sa mga bunganga pa ng mga buwayang congressman, manggagaling yung salita na accountability. Di ba? Dito pa mismo sa mga bunganga ng mga congressman manggagaling yung salitang accountability. Ang kakapal ng mukha ninyong mga congressman kayo. Di ba? Ang kakapal ng mukha ng mga congressman nito. How dare you say that you want accountability when in fact your institution is so corrupt? The congressmen are so corrupt. Tapos ang lalakas ng mga bunganga ninyo na sabihin you are for accountability. Second point, mga boss. Yan. Second point, mga boss. Ang paghahangad ng accountability is not only confined sa impeachment. Okay, sige. Idaan natin sa impeachment. Karapatan yan eh. Nasa saligang batas natin yan eh. Pero when you are demanding accountability, it is not only confined sa impeachment. May mga magsasabi, ito pala si Eli. Ayaw ng accountability kasi ayaw niya ng impeachment. Gago pala kayo pare-parehas eh. Diba? Ngayon. So, accountability daw. Tuntungan natin yung accountability. Dito mabubunyag. Kayong, i-record nyo na to ha. Maghanda na kayo ng mga record ninyo. Yan. Tuntungan natin yung doon sa accountability na binabanggit. Binibira nila yung Office of the Vice President because of the confidential and intelligence funds. Wow! Wow naman! Wow naman! Yung mga congressman, binibira yung Office of the Vice President because of the confidential and intelligence funds. Wow! Ang galing! Sino ba ang nagbigay ng confidential and intelligence fund sa mga ahensya? Sino ang nagbibigay ng confidential and intelligence funds sa mga ahensya? Hindi ba mga congressman? Hindi ba kayo mga congressman, yung nasa kongreso, yung mga pumirma sa budget? Kayo ang nagbigay ng confidential and intelligence fund sa mga ahensya because it is your job to craft the General Appropriations Act. Included doon yung confidential and intelligence funds. Now, in 2023, hindi ba kayong mga congressman kayo? Kayo yung mga nakipaglaban dyan sa confidential funds na ilagak sa mga ahensya ng gobyerno? Ha? Hindi ba kayong mga congressman ang mga naglagay ng confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno? And who? Who has the biggest confidential funds? Sino ang may pinakamalaking confidential funds? Hindi ba Office of the Vice President, Office of the President? Hindi ba Office of the President ang may pinakamalaking confidential and intelligence funds? Now, bakit kayo tahimik? Kayong mga gagong mga congressman sa confidential and intelligence funds ng Pangulo. Bakit kayo tahimik dyan? Sige nga. You are all silent about the confidential funds of the Office of the President. Di ba? Wala man lang maka-point out. Walang maka-point out na ang pinakamalaking confidential funds ay nasa opisina ni Bongbong Marcos. Kita ninyo, wala ngayong makapagsalita, walang nagpo-point out. 2023, Stella Kimbo. Hoy, Stella Kimbuaya. Stella Kimbo, di ba nakipagpatayan ka para sa confidential funds na ilagay sa Office of the Vice President? Di ba, Stella Kimbo, pinagtanggol mo yung Office of the Vice President para sa confidential funds? Nasaan ka ngayon, Stella Kimbo? Nasaan ka ngayon? Tahimik kayo ngayon lahat? Nasaan ngayon yung mga congressman na kung todo pa picture kay Duterte nung nakaraang administrasyon bago mag-eleksyon? Nasaan kayo ngayon? Di ba proud kayo? Di ba proud kayo? Ngayon, nasaan kayo? Magsilabas kayo ngayon. Hindi kayo makapagpakita ngayon. Itatago ninyo yung mga muka ninyo doon sa pinirmahan nyo na papel para i-impeach yung Vice President na sinuportahan nyo rin.
Isandakot kayo na mga kurakot at mga ipokrito. Kita ninyo yan? Kung saan may ganansya, Kung saan, sabihin ninyo, kayo mga congressman, kung saan may ganansya, kung sino ang nasa upuan, kung sino ang nasa kapangyarihan, kung todo sip-sip kayo, kung todo himod tumbong kayong mga congressman kayo. Oh, kita ninyo, tahimik kayo ngayon lahat dyan. Yan ang number one hypocrisy nitong kongreso. Second, di ba ayaw niya sa korupsyon? Sabi niyo ayaw niya sa korupsyon, di ba? Kayo mga congressman kayo. Bakit sa 300 congressman? Bakit dyan sa 200 congressman na pumirma sa impeachment complaint? Okay. Dyan sa 200 congressman na pumirma sa impeachment complaint, ni wala isa sa kanilang nag-point out doon sa 100 bilyong piso na insertion sa DPWH, infrastructure projects, na karamihan mga flood control projects, na alam naman ng taong bayan na source of corruption. O, bakit kayo tahimik ngayon? Bakit kayo tahimik ngayon? Hindi ngayon makapagsalita tong mga congressman na to. Wala ni isa sa inyo ang nagpo-point out sa hundreds of billions of pesos of insertions sa DPWH infrastructure projects na karamihan mga flood control projects na alam ng lahat na source of corruption ninyo. Oh, ano kayo ngayon? Ayaw nyo ng corruption, di ba? Gusto nyo ng accountability. O, edi gawin nating accountable kayo pare-parehas. Accountable din kayo dyan. Ano akala nyo? Mas banal kayo? Mas mabait kayo? mali. Inom muna. Oh. Kita ninyo, walang makapagsalita. Ayaw nyo ng korupsyon, di ba? Bakit walang nagsasalita dyan sa DPWH? Flood control projects. Bakit walang nagpo-point out? 100 bilyon yung insertion dyan. Oh. Kita ninyo, mga ipokrito kayo, mga congressman kayo. Pangatlo, bakit walang nagsasalita tungkol sa ayuda para sa Kapos ang Kita program? Bakit walang nagsasalita tungkol sa AKAP? Bakit hindi kayo makapagsalita dyan, kayo mga congressman tsaka mga senador, mga politiko? Hindi kayo makapagsalita. Bakit? Kasi sabi sa hearing ng DSWD, ganito sabi, Makinig ka, Rex Gatchalian, ng DSWD. Makinig kayo mga congressman, mga politiko, lalo ka na Martin Romualdez. Sabi ng DSWD, wala pang IRR implementing rules and regulations hanggang ngayon ang AKAP. Second na sinabi ng DSWD, totoo na nagagamit ng mga politiko ang AKAP. Nasaan kayo ngayon? Bakit hindi nyo ngayon mabira yan? Bakit hindi nyo mabira? Kasi nakikinabang kayo dyan sa AKAP. Kasi nakikinabang kayo dyan sa pagbibigay ng ayuda. Pinupolitika nyo yung pamimigay ng ayuda. Lalo pa yung mga tatakbo sa 2025 elections, gagamitin ninyo yung AKAP para ipamigay legal na vote buying. Kita ninyo. Utang na loob yun. Akala nyo pera nyo yung pinamimigay ninyo. Di nyo pera yan, mga gago kayo. Walang nagsasalita ng mga congressman dyan, tsaka mga senador. Kasi nakikinabang kayong mga congressman, nakikinabang kayong mga senador dyan sa AKAP, dyan sa pagbibigay ng ayuda. Tahimik lahat Walang nagsasalita. Akala ko ba galit kayo sa korupsyon? Akala ko ba gusto nyo ng accountability? Wala ngayon nagsasalita. Di susunod na issue. Bakit walang nagsasalita tungkol sa Zero PhilHealth budget? Bakit walang nagsasalita tungkol dyan? Yung ziniro nyo, yung PhilHealth budget, nilagay nyo sa ayuda, nilagay nyo sa AKAP. Kita ninyo? Ano kayo ngayon? Tahimik uli kayo dyan. Pukin ang ina ninyo, pare-parehas kayo mga congressman kayo. Pare-parehas kayo dyan, tapos sasabihin nyo, galit kayo sa korupsyon. Sunod pa. Ang dami kong issue ngayon galit na galit ako kanina pa Sunod na issue, mga boss. Bakit
walang nagkwe-question sa 2025 national budget. Bakit hindi kayo ganun kaingay kayo mga congressman sa pananarantado ni Martin Romualdez ng mga congressman, ng mga senador sa 2025 national budget? Bakit hindi kayo mag-ingay? Pupwede naman palang imbestigahan. Pupwede naman pala nating ipatawag yung buong kongreso. Magbuo tayo ng mga komite. Magpatawag tayo ng mga hearing. Bakit hindi ninyo imbestigahan yung 2025 national budget? Kita ninyo? Kita ninyo problema dyan? Tas sasabihin nyo, you are for accountability, galit kayo sa korupsyon. Sabi ni Mama. Sinong mapapaniwala nyo dyan? Di ba? Sino mapapaniwala nyo dyan ngayon? Isa pa. Pwede naman palang paspasin. Take note mga boss today is the last day of session of Congress. Take note of that. Today is the last day of session ng Kongreso. Pinaspas nila. Pwede naman palang ganon. Pwede naman palang madaliin. Pwede naman palang pabilisin. Pwede naman palang papasukin ng mga putang ina mga congressman sa Kongreso kung gugustuhin. Bakit hindi nyo paspasin yung paggawa ng batas para itaas ang sahod ng manggagawa, pababain ang presyo ng bilihin, buwagin yung provincial rate? Kita ninyo? Pwede naman pala yun Pwede naman pala yun. May silbi pala kayo. May silbi pala to May silbi pala kayo mga congressman, pwede palang madaliin, pwede palang paspasin, pwede palang pabilisin. Bakit hindi kayo magmadali na pag-usapan ang issue ng taong bayan? Putang ina ninyo, anong mga pinag-uunan nyo? Pag-aawayan sa politika. Pag-aawayan ninyong mga politiko. Nagtuturuan kayo ngayon. Sino kaya ang mas kurap sa atin? Tanginang mga to, sino kayang mas kurap sa atin? Tuturo kayo. Ayun, mas kurap sa akin. Ayun, mas kurap sa akin. Turuan kayo ngayon yan. Di ba? Akala nyo hindi kayo pare-parehas na kurakot. Akala nyo hindi kayo pare-parehas na mga tarantado sa buhay ng mga manggagawa, ordinaryong Pilipino. Tarantado! Di ba? Magtuturuan kayo ngayon. Ito, tanggalin natin yan kasi kurap yan. Ikaw. Di ba? Wag ako. Wag muna. Kita ninyo? No? Tapos, ang gusto ninyo, ang gusto ng mga congressman na to, ang gusto nitong mga politiko na to, sumabay tayo doon sa gusto nila. Sumabay tayo doon sa pinaglalaban nila. Alam nyo, kayong mga congressman, kayong 300 congressman, yung 200 din na pumirma, hindi nyo mauuto ang taong bayan. Hindi nyo mauuto ang mga manggagawa. Kasi amoy na amoy, sa malayo pa lang, yung kaipokrituhan nyo. Paano nyo sasabihin na galit kayo sa korupsyon kung kayo mismo, mga kurakot? Putangin na mga to. Paano nyo yan? Paano nyo kami paniniwalain na galit kayo sa korupsyon kung kayo rin mismo, mga kurakot? Kaya pag sinabi natin, may mga nagko-comment, may mga nagko-comment. Sasabihin nila, ikaw pala, Eli, ano ka pala Ayaw mo pala sa impeachment, gago. Linawin natin. Kung gusto nyo ng impeachment, maging patas tayo. I-impeach natin lahat. Imbestigahan natin lahat. Imbestigahan natin ang presidente, ang vice-presidente, ang kongreso, ang senado. Tignan ko kung bukas may matira na nakaupo sa gobyerno. Wala! Kung ayaw nyo sa korupsyon at gusto nyo tanggalin lahat ng kurakot, bukas walang nakaupo sa gobyerno. Tangina mga to Gusto nyo pala ng Gusto nyo pala ng laban sa korupsyon? Gusto nyo pala? Gusto nyo ganyan? Laban sa korupsyon? Sige, imbestigahan natin lahat. Wala tayong sasantuhin. Walang kulay, walang opisina na ititira. Lahat imbestigahan, lahat ipakita sa taong bayan. Bukas na bukas, babagsak ang gobyerno pag ganyan ang ginawa ninyo. Bakit? Walang matitira sa gobyerno. Talaga tong mga to.
May kasabihan, di ba? May kasabihan, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Ganyan ang nangyayari ngayon sa bansa natin, mga boss. Kaya kayo, magsama-sama kayo, may mga pinapanginoon na mga politiko, di nyo ako matitibag. Di nyo matitibag yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Bakit? Kasi doon lang tayo sa totoo. Ayaw nyo ng korupsyon? Ayaw din namin sa korupsyon. Kita ninyo yan? Ayaw nyo ng korupsyon? Pare-pares kayong korap na nandyan. Bakit hindi nyo maturo mga sarili ninyo? Yan 200 congressman na pumirma. Tignan nga natin, isa-isahin nga natin yung mga 200 congressman na yan. Puro ipokrito kayong mga congressman kayo. Nung nakaupo, yung nakarang administrasyon, kung todo sip-sip kayo lahat doon. Nung napalitan, todo sip-sip naman kayo ngayon kay Bongbong, kay Martin Romualdez. Talaga itong mga to eh. We are all against corruption. Paulit-ulit na lang sinasabi yan. Bawat eleksyon, sinasabi nyo yan. Lahat ng politiko, ayaw ng korupsyon. Wala kaming korupsyon. Kada eleksyon, every 3 years, lahat ng politiko sasabihin yan, we are all against corruption. If that is the case, bakit ang Pilipinas isa sa mga pinakakurakot na bansa sa buong mundo? Ipaliwanag nyo. Sige nga, Sige. kung totoo yan, bakit ang Pilipinas ang pinakakurakot na bansa sa buong mundo? Ipokrito kayo. Ipokrito kayo. Kayo mga congressman na kayo. Ha? Kita ninyo yan? Pwede palang paspasin. Pwede palang pabilisin. Pwede pala lahat yan. Ang bibilis yung kumilos. Ang bibilis yung trumabaho. Kapag ang usapin ay may babanatan kayo na politiko. Interest nyo lang. Diba? Pag interest nyo yung pag-uusapan, ang bibilis nyo pa sa alas 4. Pero pag usapin, diba? Pag usapin ng issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ang babagal ninyo. Ang bagal nyo. Tangina mga to. Bulag-bulagan, bingi-bingihan, pipipipihan. Ganyan kayo mga congressman. Kaya wala kayong mapapaniwala. Kaya maganda, maigi na lang nilabas yung pangalan. Ayan. Maigi na lang nilabas yung pangalan. Recommend ako dyan. Mga boss, ganito ang gagawin natin ha. Tignan nyo ngayon yung listahan ng mga pumirma sa impeachment. Yan. Tignan nyo yung mga pumirma sa impeachment. Isa-isahin nyo dyan. Sino kaya dito yung mga congressman? Tapos, i-background check nyo ang mga gagong mga congressman na yan. Welcome to Capital Gains, Yahoo Finance's unique look at how U.S. government policy could impact your bottom line. I'm your host, Madison Mills. This week, it's all about tariffs on hold at the moment for Canada and Mexico, but negotiations still ongoing. President Trump did place a 10% tariff on all imported goods coming from China, which retaliated with their own set of tariffs. Is this the beginning of a trade war, and how could these tariffs impact your finances? We will unpack all that and more with Asia Society Policy Institute